Mga kabombo at Kastar Nation, sa ating pong Christmas around the world ngayong araw, ating itatampok ang Singapore na talaga namang nagiging makulay at enggrande tuwing Kapaskuhan. Narito ang inihandang special report ni Bombo Victor Liantino. Ang Pasko ay pagdiriwang ng kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo at umiikot na sa napakaraming kaugalian at tradisyon na ipinasa sa mga henerasyon. Bagamat hindi tuwirang sinasagot ng Biblia kung kailan ang eksaktong kapanganakan ni Kristo, atin pa rin itong ginugunita bilang pagtanggap at pagkilala sa Kanya. Ang pagdiriwang ng Pasko sa bansang Singapore ay hindi nakakaiba. Tulad lamang ito ng Pasko sa mga cosmopolitan city o mga lugar kung saan sama-samang nakatira ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na may iba't ibang wika, kultura at kaugalian. Isa sa mga tourist attractions sa Singapore tuwing Pasko ay ang mga nagtitingkarang palamuti sa mga gusali at mall, mga pailaw na talaga namang nakakaaliw pagmasdan at iba't ibang dekorasyon. Ang pagbibihis ng mga building at mall na tila ba isang enchanted kingdom ay kinaugalian na mula pa noong early 1980s. Ngunit papaano nga ba ipinagdiriwang ng mga Pilipino na nakatira at nagtatrabaho sa bansang Singapore ang Pasko? Ayon kay Carmen Gemayen, Bombo International Correspondent sa Singapore, malaki ang pagkakaiba ng pagdiriwang ng Pasko ng mga Pilipino sa Singapore kung ikukumpara dito sa Pilipinas dahil malayo ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Aminado ito na iba pa rin kapag kapiling ang pamilya tuwing araw ng Pasko. Sa kabila nito ay marami naman aniya silang paraan ng pagdiriwang nito kagaya na lamang ng pagtambay sa mga parke at tabing dagat kasama ang kanilang mga kaibigan. Siyempre, iba, alam mo naman yung Christmas natin dito sa Pilipinas, iba pa rin pagkasama yung pamilya. Dito kasi sa Singapore, kahit malayo kami sa pamilya, may mga iba-iba kaming paraan para mag-celebrate din ng Christmas. Kami ng mga kaibigan ko, nagkita-kita kami, tapos mga nagbabaon lang kami. Tapos tumatambay sa mga park, o di kaya sa tabing dagat. Yun. O yung mga iba naman, pumupunta sa ibang bansa tulad ng Indonesia o di kay Malaysia kasi malapit lang naman. Tirahan na rin ng iba't ibang lahi ang bansang Singapore. 19% lamang ng kabuang populasyon sa bansang ito ay mga Kristiyano. Malaking populasyon ng ethnic group dito ay mga Chinese na aabot sa higit 75%. Pangalawa naman ang mga Malay na mayroong higit 15% at Indian na aabot sa mahigit 7%. Tuwing Pasko, ayon kay Bombo International Correspondent Carmen Gemayen, ang mga ito ay nagtutungo rin sa mga pangunahing mga pasyalan sa naturang bansa. Samantala, sila namang mga Pilipino ay madalas rin na magluto ng mga pagkaing Pinoy tuwing Pasko upang kahit papaano ay maramdaman nila ang spirit ng Pasko sa Pilipinas. Lahat naman ng dito, ng mga establishment kung gusto namin pumunta, allowed naman kami. Pero mostly makikita mo kami sa mga parks at sa mga tabing dagat. Nagbabaon kami. Kami lang din nagluluto. Alam mo naman sa atin, usually talaga pansit. Mahilig kami magluto ng mga pansit ganyan. Babi kaya kung may mga pag maraming kaming time, nagbe-bake din kami ng mga bibingka, gano'n. Inilahad rin ni Carmen na pagsapit pa lamang ng buwan ng Nobyembre ay mararamdaman mo ng malapit na ang Pasko. Nagsisimula na rin kasi aniyang maglagay ng mga palamuti at pailaw ang ilang mga pangunahing pasyalan at kalye sa naturang bansa. May mga decorations naman sa loob ng bahay. Ganun. Mga November, ganun, may mga makikita na. Pero dyan sa Orchard Road, parang nag-start na silang magpailaw ng mga decorations nila doon. Same lang din dyan sa Pilipinas. Tapos yung din sila sa mga ilaw-ilaw, Christmas lights sa yung mga lanterns. Tapos yung mga Christmas tree nila dito naglalakihan. Katulad dito sa Pilipinas, ang December 25 sa Singapore ay deklarado bilang holiday. Karamihan sa mga negosyo ay sarado upang hayaan ng mga tao naguguli ng kanilang holiday kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at ang mga empleyado ng gobyerno ay nakakatanggap ng isang araw na day off upang magdiwang at magpahinga. Tuwing Pasko, pangunahing handa rin sa mga pagkainan ng mga Kristiyano sa naturang bansa ang mga malalaki at meaty item katulad ng roast turkey, smoked ham, plum pudding at iba pa. Mga kabombo at Kastar Nation, iba't iba man ang pamamaraan ng ating pagdiriwang ng Pasko, huwag nating kalilimutan ang tunay na diwa nito. Magsilbi sana itong paraan upang ipakita natin at ipadama ang malawakang layunin ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating mga pamilya, kaanak, kaibigan at mga katrabaho.
naway magkaroon ng kabuluhan ng ating mga pagpupunyagi at pagsisikap sa tulong na rin ng ating paniniwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos na natatanging dahilan ng Pasko. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.